na may prospect na. Dalawa lang ito, prospect o suspect. Na-pray natin mga pastor na good afternoon, Pastor Aswell. Good to see you. Amen. Glory to God. Ay, may utang ito. Di nagpunta sa Mount Calvary. Tapos, expect ako, magpunta sana sa Bukidnon. Wala pa rin. Sabi ko, lapit, hindi ko magsugyo pa. Sige, mawin, Pastor Aswell. Okay, may test. Ngayong hapon sa tanan. Good afternoon. Dako kayo kapulodyan ako, pastor pa. Kay katong time sa Bukidnon, natubuan ako matasang dako kayo nga timos-timos ba? Brigid sa pikas, oh. Oo, di malas sa lagi, pastor. Moto ba ko, pastor, kung mag-ayo, magkupos, mag-uban ko. Ingon niya, lakaw tabad, buwan. Tamo to nag-chat ko sa iyong pastor, maupod ko, nag-ayo na, pastor, nagkupos na. Ni lakaw di ay 31. Moto wala ko kauban yung pastor. So, na misunderstanding ko kag, ano pa to? Ay, gid pastor ba, laing, gagaglang tawon ay. Grip ay sa pikas. Wala rin ang bangag, pastor ba? Okay. Sige, but by the way, salamat kayo sa Ginoo nakabalik na dinhi. Gipayta sa inyong kanang faithfulness. Sa gihapon kami dito sa Tibuli, nagapadayon. Nagapangitag ka lagi hapon. At any means, as long right pamagi, makadala sang tao sa tiilan sa Ginoo, we are doing that faithfully there sa Tibuli. Salamat sa inyong prayers, okay? So, hindi kita magdugay sa inyong Bible, Matthew chapter 27, submission emphasis the iron, the month, hoping ang atong kasing-kasing andam na sa mga wali, amen? Mga preaching regarding sa paghagit na to, regarding sa mission. Okay? Ang mission is not all about money. Ang mission, mga itson, is about understanding. Pag-intindi mo sa pamaagi sang kaluwasan, sa reason sang kaluwasan, epekto sang kaluwasan sa tao, kag usa pa ang mga mabuligan na to for furtherance of His work and His gospel. Okay? Matthew chapter number 27, beginning in verse number 11. Nanabas, say amen? Okay. Ako mabasa sa 11, and then kamo sa 12, and then until sa verse number 23, dunganan na to. Okay, so istorya ni sa nanungod sa kay Christ, nanungod sang iyang event dito bago siya agin langsang sa cross. Okay? Basahin ako verse number 11, and Jesus stood before the governor, and the governor asked him, saying, Art thou the king of the Jews? And Jesus said unto him, Thou sayest. Okay, verse 12, kamo. And the elders then said Pilate unto him, Hearest thou not how many things they witnessed against thee? Now at the feast of the governor was one to release the people a prisoner whom they would. Verse number 17, therefore, when they were gathered together, Pilate said unto them, Whom ye that I release unto you, Barabbas or Jesus, which is called Christ? Verse number 18. 19, when he was set down in the judgment seat, his wife sent unto him, saying, Have thou nothing to do with that just man? For I have suffered many things this day in a dream because of him. Verse number 20. And destroy Jesus. 21. And the governor answered and said unto them, Whither of the twain will ye that I release unto you? And they said, Barabbas. 22. 23 altogether. And the governor said, Why, what evil hath he done? But they cried and more, saying, Let him be crucified. Okay, let's pray. Almighty Father, we thank you for the message, for the word, O God, na among nabasa, kiniginog story, background, Ginoo, history, sang imo Ginoong giagihan, nga mga kaulaw. At the same time, Lord, you've been accused,
tungod sa among kasalanan. Salamat, Lord, sa imong sacrifices. Salamat sa imong gugma. And help us, Lord, to understand what the meaning of mission. Ano ginong deep meaning ani, unsa ginong tumong ani, kag unsa ginong ka-related Ginoo sa amo as a Christian. Forgive all our sin, bless o ganing buluhaton dinhi, kag ang ila ginong heart pagyud sa mission. Ito na salig sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, malingkod ang tanan. So ang atong gibasa kini short story background na to nga sang si Jesus gidakop, gidakop siya dito sa mga Roman soldiers ug siya gindala dito sa atubangan ni Pilato. So si Pilato isa ka governor o kining Roman governor siya ang mo decide, siya ni ang nagadesisyon kung kini ba nga tawo worthy of death or not. So dili makabuot ang Hudyo nga patyon sa dayon. Kag moagi sila sa Roman governor tungod ining Israel na they were conquered, nagunitan sila sa governance ng Roma. So may tabo, ingon sa Biblia, nagtigom dito ang mga Jews, ang mga katauhan, and even atong mga accusers, mga chief priests, mga pari, nga ga-accuse niya regarding siya gibuhat. Gin-accuse siya nga lawbreaker, tungod wala siya nagasunod sa Sabbath day. Gin-accuse siya nga isa ka blasphemer. Ginaako niya nga isa sa ka anak sang Dios. At the same time, not only that, iya pagyod gin butang ang iyang kaugalingon as equal with the Father. Mao kana ang accuse sang mga Hudyo sa iya. Kag para sa ila, worthy of that yun. Ang hatol niya na. So nagkadto sila do kay Pilate, naghangyo sila nga tani judge niya tagaan sang right judgment. Kag nitabo mga igsoon, gipamangkot gin scrutinize maayo gin cross-examination ni Pilato, and himbal sa Biblia, wala sa may nakita nga mali sa kay Kristo. He found no fault on him. O niya, ambal sa mga tao niya, wala mang ko'y sala, ani nga nakita niya. But ang iyang mga accusers sa gihapon, nagabalik-balik, i-accuse naman siya, ibalik naman. And ambal ni Pilato sa iyang ambal ni si Kristo. Nga nano, wala kagatingog dia, kadaghan kakusog kayong istorya sa mga witnesses. Oh? Nano, wala kaga-fight back, nano, wala kaga-reason. Anambal sa Biblia, si Pilato mga iso naglibog na unsa iyang desisyon. Naglibog na siya kung unsa iyang buhaton. Kaya according sa ilang kustombre, there will be a Passover. Sa sina nga time, paadtua sila sinatawag nga Feast of Passover. Do you remember sa tong time nga katong sa Egypt bitaw ni agi ang angel of death? O ang mga Israelita, kay tungod may ara sila dugo sa ilang mga puste, sa ilang pirtahan, sa ilang balay, na spare ang ilang kabataan. So dira nila ginkuha ang ilang festival about Passover nga dahil it speak about salvation nga adunay kaluoy ba nga may na-spare nga mga lives. So adunay sila kustombre nga every time may pista sa ilaha, may ara sila nga isa ka prisoner or isa ka priso nga pagabuyan. Tagaan nila sang parol or either ilang himuon nga free man. So matabo ang bali Pilato, siguro maayo na lang ako na lang siyang i-release. Kaya tungod na amatay kustombre, i-release na ko siya sa Passover. Pero pag isighapon mga higson ining mga tao, nag-insist, ining mga accusers, nag-insist sila about kay Kristo, nga si Kristo must be crucified. And then, naghutik ang asawa ni Pilato sa iya. Ambal niya, pila na biya kagabi, grabe akong antos anak niya. I suffered many things sa mga damgo. Nagadamgo ako regarding niya. According sa Bible, nidamgo ang asawa ni Pilato. O iyang giingnan, wala gisay sala. Innocent man. He is a just man. O si Pilato, mga igsoon, naglibog siya maayo. Unsay a judgment. And then, ang mga tao, nagasinggit na. Amali ni Pilato, kinsa akong i-release. And then, ang mga tao, nagasinggit, Barabbas. Release Barabbas. Si pilion namon si Barabbas. And according sa Biblia, mga igsoon, it was a choice sa tao. Ginpili nila, gisinggit nila, and the more shout, stronger and stronger, saying, Barabbas must be released. And then, ang naitabo mga igsoon, si Kristo, ginasinggitan nila nga crucified him. Barabbas i-release, si Kristo i-crucified. Kung aton lang tawon mga igsoon, kung aton i-compare ang situation, dako kayo nga imbalance, nga nano ang isa ka Kristo nga inosente, i-gamble dito sa kay Barabbas, kasi Barabbas is a criminal. According sa Bible, John chapter number 18, open your Bible please, aton na naipaintindi, aton i-compare si Jesus and si Barabbas, and after that, aton kini i-relate sa aton nga mga gakitabo karon. So mga tao dito, ang mga Hudyo, they choose Barabbas compared to Christ. In John chapter number 18, open your Bible please, verse number 40.
Ano ba? Okay, verse number 40. 8 and 40. Sang John. Okay. So ingon sa Bible in verse 40, they cried, they all again saying, not this man, but Barabbas. Now Barabbas was a robber. So hindi sila magpili sa kay Kristo. Ilagid gina-insist nga hindi lang na siya ang buyan. Kung mahimo, pangita na sang iban. Kagin pangalan nila nga, we choose Barabbas. Release Barabbas. And Barabbas was a robber. Kung tutuusin natin, mga igsoon, kung natin lang tawon, ang situations ni Jesus was very good to the Jews. Naging maayos sa Hudyo. Naging maayos sa iyang kaliwat. And according to the Bible, nagkanto sa diri para mismo sa iyang katawhan. Para mismo sa iyang kaliwat. At the first place, pag-abot pa lang niya din sa pagkatao pa lang niya sa Bethlehem, he was not welcome. According sa Bible, there was no room for him in the inn. Luke chapter 2. Okay? Verse number 7, wala sang puloy-anan sang natawo siya. And verse number 11 sa John chapter 1, open your Bible please. John chapter 1, verse number 11. John chapter 1, verse number 11. Ano sabi niya? He came unto his own, but his own received him not. Wala ni dawat niya during the time. And ambal sa Biblia, even sa iyang kanang about mga igsoon sang trial. Ang tawo unta kung iyang ang tawon, ang mas pilion niya katong mas maayo. Atong naghihimo sang good things sa ilaha. By the way, ang gibuhat ba ni Kristo, Jesus came aron muhatag paglaom sa tawo. Niadto siya aron muhatag paglaom sa mga Hudyo. Ang unang purpose why Jesus came in order to give hope. Walay paglaom ang tao makasasala jud ang tanan. Mamatay jud ta sa impierno. Hambal sa Biblia ang aton punishment, we are condemned already. Amo na yung aton na kondinar na kita. Maunang kambayan sa aton sa labor according sa Bible is kamatayon, death. Ikaw kag ako deserve nga magkadto sa impierno, but thank the Lord that Christ came in order to give us hope. So nagatindog si Kristo mga igsoon, diri si Barabbas, ang tao nagapili. Kung ilang man taon si Barabbas, wala naghatag sa ilas ng paglaom. Hello? Ang naghatag sa ilas paglaom si Kristo. But the people choose Barabbas compared to Christ. Sakit kayo pamanawon. Nga nagpakatao si Kristo, sa Biblia, He became flesh. The world became flesh. Kining pulong nagpakaunod, nagdwell sa tao, kagitawag siya nga Emmanuel. God with us. He came to give hope. Ari pag yun. Sa nag-aaral sa ministry sa kalibutan, mga isoon, He's the one who healed them. Wala pa sang medical mission during that time. Ang una nga nag-medical mission sa ila si Kristo. Nagapangayo sa mga masakiton. Ang ilang physical, ginaayo ni Kristo. He made the lame walk. He made the blind to see. Even ang patay na buhi niya. Hambal sa Biblia, may mga tao pag dito, hindi man siguro physical ang ginaayo ni Kristo. Do you remember sa itong story about sa isa katao sa Gadarenes? For the long time, the devil has been possession on him. Ang demonyo ang nagagunit sa iya. Pag-abot ni Kristo dito, pag-landing pa lang ni Kristo dito sa lugar sa Gadarene, okay, nagsugata sa kay Kristo, and the Bible says nagkurog siya, and then itabog ni Christ ang demons na kadto sa mga baboy. And then atong tao, mga higsoon, nga for the long time, the devil nag-abusado sa iya, nag-abuso sa iya. Na-liberate mga higsoon sa kasalanan. Nahuplas mga igsoon sa natawag nga gapos. But now, si Kristo nagatindog karon, He was on trial. But ang tao mas ginasinggit pa nila, crucify Him! Crucify Him and let Barabbas release. Bal sila ginpili nila si Barabbas compared kay Kristo. The one nga naghigugma nila. The one nga naghatag sang iyang, by the way, gibuhat ni Kristo mga igsoon, He is in the form of God. Kag wala man nadulang niyang pagka-Diyos, but habal siya, gintuk niya ang isa kabagay without any reputation. Habal sa may Philippians chapter number 2 in your Bible, what Jesus did. Ano ba lang gibuhat ni Kristo? Kung i-compare na to, okay, it was a wrong choice, mali nga pagpili isang tao. Barabbas or Christ. But they choose Barabbas compared to Christ. Ephesians chapter number 2, Philippians. Ano ba ta? Amen. Philippians chapter number 2, verse number 6. Ano sabi niya? Who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Verse number 7, but made himself, ano sabi? No reputation, took upon him the form of a servant,
And He was made in the likeness of man. So si Kristo, nagpakumbaba sa tao. But ang ipili isang tao, mga igsoon, si Barabbas. Who is Barabbas? Barabbas is a robber. Sino si Barabbas? Barabbas is a criminal. Sino si Barabbas? Si Barabbas, mga igsoon, hindi makahatag sa ilas ang good thing sa ilang life. By the way, si Barabbas, destroyer. But Jesus gave life. He gave life more abundantly. He is the way, the truth, and the life. Pero ang tao, mga igsoon, ginapili si Barabbas. They shouted. Gasinggit pa sila. Mas sila nagakusog pag hindi nila singgit. Kung si Pilato nag-insist nga, buy, anak ko ni siya. Ang balsa ng Biblia, they more shouted. Nagasinggit pag sila nga, release Barabbas. Not this man, but Barabbas. Jesus came to heal their sickness. Physically, ang ilang spiritual sickness. Even the dying, Jesus care for the dying. Nagkakanta to, rescue the perishing. Care for the dying. What Jesus did, Jesus is the one who gave them not just the hope, but Jesus, He is the light in the dark path of our life. Siyang kapawa, mga igsoon, pila katawo ang nadulman during that time. May isa karabay ang pangalan si Nicodemus. Maalam nga tao, knowledgeable. Balaan niya ang law of Moses, balaan niya ang mga oracles, mga statues, ginatudlo dito sa Torah. Matambal sa Biblia, he came to Jesus by night, kinamangkot siya. Kung paano siya maluwas. He was darkened. And then Jesus came by, nagkanto si Kristo sining kalibutan. And then, He gave light. Tambal sa Biblia, He is the light. Kaya ang kadulong, mga igsoon, cannot comprehend the light nga mahatag ni Kristo. Si Kristo nahatag og kahayag sa mangit-ngit nga kinabuhi. But si Kristo pa, mga igsoon, nagibaylo sa kay Barabbas. And by the way, si Barabbas kinabuhi sa kalngit-ngit. But Jesus is living in the light. What Jesus did, Jesus, the one who liberate them from the chain of slavery. Nagapo sila sa ilang kasalanan. Nagapo sila sa reliyon sang Judaismo. And Jesus came. Jesus stood. And Jesus speak about, nagwali siya about the kingdom of God. Nagwali siya about sa tawag nga peace with God. Nagwali siya about the liberty in Christ. Gusto niya paon, huklason ang tao sa kasalanan. Patangin himo, mga igsoon sa mga tao. When Jesus stood by, nagatindog diri si Kristo, nagatindog si Barabbas din. Gipili pa nila si Barabbas. Barabbas or Christ. He is the one who bring good news. Si Kristo ni kadto diri ang dalag maayong mensahe. Wala sa ni kadto diri aron ang tao, mga igsoon, i-condemn. Matambal sa Biblia, He came to save and to seek that which was lost. Unang purpose ni Kristo. So si Kristo, mga igsoon, i-accuse wala gid mo tabang ni Kristo. Wala gito sa tani na separate laman tani. Ang tani natunga laman tani atong crowd. Ato tani mga ginayon niya magsinggit sila. Uy, dako bayag tabang namo ba? Dako bayag tabang ni Kristo namo? Dako bayag kayo kapalasla namo ni Kristo? Matambal sila, there is no opposition side during that time. Tindog sila, singgit sila, crucify Him, crucify Him. Until si Pilato, mga igsoon, na overwhelmed na kayo sa crowd. Wala na sa sang mahibo, tungkol ang crowd, amo nang gusto sa crowd. And then nabalik Pilato, okay, do it, kung gusto niyo sa iya. Basta wala kulabot siya, nang hugas si Pilato sa iyang kamot. There's no opposition side. Wala sa musuporta. They choose Barabbas compared to Christ. What Jesus did, anong gibuhat ni Kristo kanila, kung imo lang taon, mga igsoon, si Kristo ang rason sa pagbago sa kinabuhi. Lot of life na changed. Did you remember si isa ka babae, si Mary Magdalene? Isa ka harlot. Pero gin-change sa Ginoo. May mga 7 spirit nga naga-domain sa iyaha. But God changed him. You remember sa itong isa ka babae na dakpan na caught in adultery? Habuyon sang bato? But Jesus, ang Bible, si Jesus nagsulat sa sand, nagpungko siya, and then ang mga accusers, nagkamatamat lakat. Pila kabilog tao, nagbago sa kinabuhi tungod ni Kristo. Nausap ang ilang mind. Nausap ang ilang objects, ang ilang pagtuo. Because Jesus came. But ang si Kristo, mga iso, nagatindog siya in a trial. There's no supporter. Wala man tayo naghambal, op. Hindi ka mo mag-amo sina.
May damo-damo agin obra si Kristo nga maayo. Compare sa kay Barabbas. And Barabbas do nothing for us. Who is Barabbas? He is a robber. Ginakwaan niya ka. Okay? Ang robber, mga igsoon sa Bible, hindi isa basta-basta lang ang mungawat ng ginagmay. Did you remember sa itong Samaritan? Gibugbog nila ang tao. Gibili nila hapted. Amo na sa robber during that time. Mupatay. Mukuha og kinabuhi, mukuha og finances, makuha og everything na naani mo, bilin kag kubo. That's why si Barabbas, he must be the one nga worthy of death. But ang mga tao that time, mga Jews, at mga tao nga gikadtuan, at mga tao gitagaan sang simple plan of salvation, praise the Lord, nga ilang gidinay kay nakaabot sa Gentiles ang kaluwasan. Sa Biblia, ang they choose Barabbas. What Jesus did, He reached out in our downfall. Nakasakangit-ngit, pag nakailalom, pero gipakababaan ka sa Diyos. Heaven is more higher than earth. Diba? Pinakadalom na itaas to. Pero nagpakababa agad sa dinhi. The story about sinatawag atong sheep, atong 100 sheep, atong naay isa kagatos ka karniro. Atong madula ang isa, and then gibilin ang 99, gipangita ang isa. Anak ka mga isong kaimportante, atong mga Hudiyo, mga isong mga tao dito nga nagatindog, atong mga tao dito nga nagalantaw, nagawitness. Some of them, ginreach out sa Diyos. Ginreach out ni Kristo, but they choose Christ, compare Barabbas. What Jesus did, He valued His life. He gave value to our life. Tagaan nagbili at nabuhit na. We're nothing. We go to hell. Ang balas na bilya, we're hopeless. Wala ganit tayag labot sing natawag nga Commonwealth, the Covenant of Promise. Anak ta ka, ano mga igsoon? Baga, rejected na ta. Pagking tagaan ng value ni Kristo. Ang balas na bilya, ang imong value mga igsoon, even the world cannot contain it. What shall I profit a man that shall he gain the whole world and lost his own soul? Yung tagaan niya bili. And He gave His life for it. Ang nagtindog sa diri mga igsoon. Even His disciples, wala gani nagpalapit dito. Do you remember Peter? Si Peter nag-deny siya 3 times. Nagsunod man, but afar off, according sa Biblia. Nisunod sa purlayo, kayong antad. Ang ubang yung disipulo, wala na hibati. Wala na nabalaan kung asa na to. Doong upod-upod sila, nakaintindi sila kung anong gibuhat. Nga tani, pwede sila mag-testify. Pwede tani sila maghambalo. Ikaw nag-ayo ba ka? Ikaw, witness ko, nakita ka gid namo. And it's time nga, you need to support Christ. You need to support sang iyang gusto, sang iyang reason nga ari sa dinhi. Batambal sa Biblia ang tao dito mga they shout, crucify Him, crucify Him, crucify Him. And release Barabbas. Not this man, but Barabbas. What Jesus did in their life. Jesus gave second chance to them. Right? Ihatag sa second chance ka na to. How many times you rejected the chances? And yet God gave it again and again. Pagita. Panuktok ang ginapanuktok sa Diyos. Nag-offer ang Diyos ng gospel. Nagagamit sa preachers. Right? During that time. May mga nag-preach sa mga disciples. Nagalakad sila villages to villages. Streets to streets. He gave them the second chance. Kung ato ng taon mga gisoon, mas ginhigugma pa sa Diyos ang tao kumpara ang trono niya sa langit. He left His throne for us. Pero mga tao dito, nagtindog sila, singgit sila, mas dipili nila si Barabbas. What Barabbas did? Ano naman gimbuhat ni Barabbas? Ako balik ko kina si Barabbas, he is a robber. Nabasa na ito, John 8:40. He is a robber. He is the one who brought shame. Nagahatag sang kaulaw lang sa tao. Nagahatag sang natawag, he is a destroyer. Wala sa nagahigugma. He never loved somebody. He never loved his neighbor. That's why ginakawatan niya. But Jesus loved. He loved the world. Amen. Any races. Ano pagit? What Barabbas did? Si Barabbas, mga igsoon, he deserved to be chained. Dapat siyang kadinahan. Dapat siya ilak dito. Dapat siya kalimtan na.
Kag i-promote dapat si Kristo because Jesus do great things. Patang ibuhat sa tao mga igsoon, mas gipusuportaran si Barabas. Mas mautong ilang gidapigan. Mas mauto ang ilang giintindi ang binuhat ni Barabas, nga nonsense man ang binuhat ni Barabas sa ilang life. Anong utang kabalas na kay Barabas? Wala. But they have more depth in Christ. Mga igsoon, sang ikaw naluwas karon, ako kay utang na to kay Kristo. And the question is, kung nakakaroon sa trial, what you will do? Barabas or Christ? Si Barabas ba o si Kristo? Wala kang kalibutan sa they are rejecting Christ. Kadto ka sa streets, kadto ka sa mga tao ang imo ginasiran, they reject Christ. Tao sa mga wala na pakialam kay Kristo. But Jesus do something great in their lives. Nang imatay sa krus si Kristo, naghatag sa kinabuhi si Kristo para sa ila, nagpalangsang sa krus, nagpakasamad para sa sala sang tao. But ang tao subong, they try to reject Christ. And again, siguro hindi man si Barabas ang ilagasinggit, but the same system ang nahitabo. Tama ba? The same frame ang nahitabo. People are rejecting Christ today. That's why ang simbahan, ikaw nakaintindi. Ikaw ang nakadawat sining mga benepisyo ginbuhat ni Christ kanimo. Amen. You experience changed life. You've been enlightened. Nabatsagad mo ang imong value. Nakaintindi ka nga ang rason sa imong pagbago tungod ni Kristo. Nakakita ka mga igsoon, basang una you've been down, ara ka sa sickness, dying in your sin, but Christ gave us healing. Nakaintindi ka na. And it's time to say, I'll stood for Christ. Let Barabbas chain. Let Barabbas forgotten. And let Christ be known. Kabalo ka ang mission, ining mission na ito, ginawali. Ngunit kaundan. May mensahe si Kristo, pero kinsa magsugid na. Kaya ang tao mahadlok man, kay mas damo ang nagasuporta kay Barabbas. Hanggat mo nagasuporta kay Christ, nanago na. And some of them, nag-conform dito sa kay Barabbas. Church, kung ato lang tawon, ang sang si Kristo napatay, tanaw ba lang? Matthew chapter number 28. Open your Bible, please. Sang si Kristo napatay, ginlubong na siya, so gindakop na siya, napatay siya, and then ginsiradaan siya sa mga Roman soldiers, gibantayan siya dito sa may tomb. And sa verse number 28, si Kristo nabanhaw. Amen. He was risen. Munang promisa niya nga 3 days, inyong tumbahon kini nga temple, inyong gubon kini nga temple, but 3 days, ako niliwat, i-re-establish. And then, dito mga igsoon, ginroll sang Ginoo ang bato nga dako. And then si Kristo nabanhaw, verse number 9, pakibasa kapatid, chapter 28, verse 9. And as they went to tell the disciples, behold, Jesus met them saying, all hail! And they came and held his feet and worship him. So si Kristo nabanhaw. Now, verse number 11, jump kita. And now when they were going, behold, some of the watch came to the city and showed them to the priest all things that were done. So according sa istorya, ang mga nagabantay dito, nasilawan sila, may dako kayong kahayag na nag-abot, ug ang iban sa ila nakatulog. So ang mga soldiers, ilang gisulti dito sa city, nagpauli sila sa syudad, ilang gin-explain dito sa mga high priest, nga motong leader, mga pangulog yun, nga nag-accuse kay Kristo, nga ang sa'yo nahitabo. Okay, gin-explain lang, may nagpaligid sa bato, and then may dako kayong kahayag, and then pag si Kristo nadula, si Kristo nabanhaw, he was risen. In verse number 12, pagkibasa kapatid. And when they were assembled with elders and had taken counsel, they gave large money to the soldiers. So natabo, nagpatawag na yun, emergency meeting, si Caiaphas, maukining high priest. Niyaupod si iyang ugangan. Nagpatawag sa emergency meeting. Meeting ta. Ang aton buhaton, ang balita, wala pa man kayo naglapnag, wala pa man tayo dasig naglapad, wala pa man sa social media. Okay? So pala ka itong buhaton, maghatag tagdako nga kwarta, magpundo ta, aron isulti na, anong ilang mensahe? Verse number 13, kapatid. Pakibasa please. And saying, his disciple came by night and stole him away while he was asleep. Mula ang inyong isulti, mga soldiers, minaydako nga funding, muhatag mig fund, pero ang inyong mensahe nga isang niya, si Kristo, ginkawat sa inyong disipulo.
Tanaw ba lang mga igsoon? Ang on the other side, nagasuporta og misyon. Right? Hello? They choose Barabbas. At the same time, they choose mga igsoon na si Kristo hindi mabalaan. Nag-spend sang dako o kwarta. Hambal say, they gave large, kita sa word, large money. Dili ginagmay ra, large money. Ginfunding sa soldiers, nga kamo kini balita nyo, isang yaw yung maging kawat si Kristo tungod si Kristo, dili ta magusto nga si Kristo mabanhaw. Don't you know, kapatid, the devil, ang gusto ni Satanas yun, ang message mga igsoon ma-shut down. Gusto niya nga kining mensahe madula, maundang. Kung may mensahe man, wrong message ang makaabot sa ila. Kasi Kristohanon, ang atong buhaton, we need to support the mission. We need to support, gisugdan kini ni Kristo. When He was in trial, He was rejected by men. He was rejected by the Jews. Sang siya napatay, ginimuhimuan pagit sa istorya. Supporting with a large money, saying, Christ is not risen. But ato nabalaan mga igsoon that Christ risen. Amen. Nabanhaw siya, gakanta kita that He is arose. At the 3 days, He arose from the grave. Pag amo na mga igsoon ang mensahe, that is the message of the mission. Mailhan nila nga si Kristo namatay, gilubong nabanhaw. And si Kristo subong is still hiring for those sinners nga maginulso. God is still calling for sinners to repent. Kasi ang simbahan, mga igsoon, wala gapon nagauntat sa iya nga business. Anong business na to? Business for soul. Mangita tag supporter that stood for Christ. The question naman kini sa mga igsoon. What will you choose? Support Barabbas or support Christ? The mission needs more supporters. Let's pray. Father God, salamat kayo sa mensahe. Salamat, Lord, sa truth that ang kalibutan sa bugino nag-reject ni kay Kristo. Kaya kung tanay, Lord, there's a group of people pag maukinigilord ng imong simbahan. Imo kinigilord kin institute. Imo pali, Lord, gin pahimutang so that, Lord, maukini mag-carry sang message. Nga no matter what happen, ano man ang buhaton sa kalibutan, itampered manila ang mensahe. Ilang mga Ginoo ihimuon nga mag-ubra man sila sa mga iban nga mga news. Aron Ginoo i-counter sa imong mensahe. But Lord, aduna pa kay mga Kristohanon nga ginaspare. Kung ginaspare nimo Ginoo katong mga prophets in the time of Elijah, aron o God magsuporta kay Elijah. Lord, spare some Christians nga aduna pay heart o God sa mission. Nagapati kami Ginoo kalapad pa sang kalibutan nga i-reach out namon more souls. May mga new generations naman nga nagakabata. May mga old generation nga iban sa ila need pa nga i-reach out. Tuloy kami Ginoo mag-participate sa mission. Iabrihi Ginoo among kasing-kasing kami Ginoo una nakakita sang benepisyo. We are the one Ginoo nga adunay isulti. We are the one nga mang-witness Ginoo. Tungod gibag-o mo kami. Ang tagaan mo kami Ginoo sang paglao. You changed our life. Ang amon slavery before, oh God, gintagaan mo kami Ginoo freedom and now we are free. Agamon ginubuhaton, we'll use this life in supporting this mission. Siguro Lord, di ba kami makahatag dako nga financial. But amon Panginoon kanimutan Ginoo nga makabahin kami, makapakigbahin kami. We could pray and even oh God, if you called somebody oh God to go on the mission, let it be Lord nga kasing-kasing mga ready. Kagaya commitment Ginoo ma-fulfill niya. We bless Lord ang invitation. In Jesus' mighty name we pray. Ang talaga ko sa imong ulo, yung si mata, invitation, yate ko kay Pastor Dulay, invitation, Pastor. Dear God, thank you, Lord, for the message, the instruction, the reminders. Lord, sometimes we are like fighting. We are overwhelmed by the people, by the crowd. We cannot be able to discern the proper thing, Lord, to do. I pray, Father, that you bless us. Please give us the understanding. I pray this afternoon that you bless your people. In Jesus' name, amen. Now, before I will proceed to the invitation, meron na naman din. Church, thank you, Pastor Russell, for the message. Sa atin ngayon, the same thing nangyayari. Mas pinipili natin si Barabbas compared kay Jesus.
Mas pinipili natin ang robber kaysa Savior. In what form, Pastor? Sa trabaho. It could be your career, trabaho, ang naging Barabas mo. Mas pinipili mo yun kaysa Savior mo. Imagine si Lord nagbigay sa iyo ng wisdom. Si Lord nagbigay sa iyo ng strength. Si Lord throughout the week nagbigay ng protection. Pagdating sa Sunday, hindi mo siya mabigyan ng oras. That is your Barabas. That is your Barabas. Mas pinili natin ang tao na hindi o mga bagay na hindi nakakontribute sa atin. Pero yung tao na nagbigay, nag-bless sa atin, gineglect natin. Like the Lord Jesus Christ. And that is true. Beneficiary sila sa goodness ng Panginoon. Walang masamang ginawa si Jesus Christ sa kanila. Right. Lahat maganda. Right. Ang gawa ni Jesus Christ. Hindi lang sila deliberate spiritually, even physical. Amen? Ang kanilang sakit, pinagaling siya. Yung tao na demon-possessed, na-liberate siya. Di ba yan blessing? Di ba yan good deeds ng Panginoon? Is there a record gikawatan sila ni Jesus Christ? No. Is there a record gisakit sila ni Jesus Christ? No. Is there a record na gikutungan sila ni Jesus Christ? Is there a record mga kapatid na gipirahan sila? Wala. Right. In fact, si Jesus Christ ang nag-suffer para sa kanila. And yet, the moment mga kapatid na dapat sila mag-sing kay Jesus Christ, na itong mga tao naka-benefit sa goodness ng Panginoon natin, sila pa ang nag-post para ipanis sa ating Panginoon. Sila pa ang nag-post para i-crucify ang Panginoon. Pinili nila si Barabas na robber. Walang ginawang mabuti, puro masama. Compare kay Jesus na puro mabuti. And same thing to us ngayon. Kung ikaw Kristiyano, na-realize mo ang goodness ng Panginoon, you cannot afford na hindi mag-church. Right. You cannot afford na hindi mag-serve kay Lord. You cannot afford na hindi ka mag-serve sa Savior na nag-save sa iyo. That is a form of gratitude. Pero itong mga tao, itong crowd na ito, mga ingrato, ay dinit lahat yung nagsinggitan, mga kapatid. Crucify him, sila yung tao. Lord Jesus, have mercy on us. Lord Jesus, help us. Ito yung mga tao din na natulungan ni Jesus Christ. And yet, sa last moment ni Jesus Christ, sila pang tumulak para i-crucify. Now, what do you think? Ano ang feeling ni Jesus? Di ba heartbroken? Right. Na yung mga tao matulungan mo, di ba, meron tayong kasabihan, kung sino pa yung tulungan mo, halos pati palad mo kainin nila. Inabot mo yung palad mo para tulungan, pati parang palad mo kainin pa nila. Yung terminology natin na sa lahat na kabutihan mo, ang supli, masama. Sa lahat na kabutihan mo, ikaw pa sa huli ang hindi maganda. And that is the Lord, exactly, the Lord Jesus Christ. Hello? Wala pa nang isa na nag-defend. Kung nagsabi mo nang nag-stand up, mga kapatid, kababayan, huwag naman ganun. Walang basta mong ginawa itong tao ito. Puro good ang kanyang ginawa sa atin. Bakit natin ipa-crucify him? Bakit natin i-crucify? Dapat si Barabas ang dapat i-crucify. Hindi na siya. Right. Right. Mabuti sa atin. Deserve siya bumatay. Kakalungkot. Ang masama pinili, ang mabuti. Pinahamak nila ba? Indirectly mga kapatid, para tayong crowd sa time ni Jesus Christ. Kung di tayo marunong mag-serve kay Lord, di tayo marunong mag-honor kay Lord, di tayo marunong mag-worship kay Lord, wala tayong kaibahan sa crowd during the time of Jesus Christ. Indirectly sinabi natin, release Barabbas and crucify him. Sa mga financial blessing natin, di tayo marunong mag-honor kay Lord, wala tayong kaibahan sa mga crowd. Amen. Amen. Ingratitude tayo. Ungrateful tayo. Jesus
and Barabbas. I-idolize din agad ang kriminal. Si Jesus walang ginawang masama. Ni Isabat ang makakarupot, wala pa na nag-defend. Actually, si Pilate na sa tapat kasi siya may power. Siya may authority. Walang magawa yung mga tao kung mag-decide siya. Kung di siya nagpa-overwhelm, di siya nagpa-pressure sa mga tao. Who is this people against Pilate? He's a governor. He has an authority. He has a power. Pero minsan na-overwhelm siya sa shout ng mga tao. At di niya i-consider kung ano si Jesus Christ. Even ang mga tao, mga kapatid, ang kasalanan ng Jesus Christ, he claimed to be the King of the Jews, which is true. Which is true. Are you the King of the Jews? You are saying. Thou sayest. Thou sayest, sinabi mo, which is true. Pero para sa mga Hudyo, insulto sa kanila. Para sa kanila, malaking krimen ang ginawa ni Jesus Christ that he claimed to be the King of the Jews. Kasi ang kanilang hinihintay na King of the Jews, yung may power, may authority, mga kapatid. And even until now, they don't believe Jesus Christ is the Messiah. That is the reason, mga kapatid. Yes, mga kapatid. Beneficiary tayo sa goodness ng Panginoon. Salamat, niligtas tayo. At kung save ka ngayong umaga, ngayong hapon, dapat iba ng ating mindset. Right. Kung sinabi ni Pastor Joffy kanina, kung save ka, iba ng mindset mo. Iba ang unsaved sa saved. Kung di ka ligtas ngayong hapon, mga kapatid, di ka mag-enjoy dito, di ka na babalik dito. Pero bakit bumalik ka? Kasi binago nilo ng mindset natin. Binago nilo ng ating perspective. Maybe ang iba sa iyo, sinihan na may hapon. Maybe yung iba kung saan-saan na nagala-gala ngayon. Pero salamat niligtas, bakit nandito tayo ngayon? Because of the cross. Amen. Because of the cross, there is somebody who died for us. There is somebody, mga kapatid, who gave his life for us. Siya ang inako niya ang ating kasalanan. Hindi na po enough sa mga kapatid na matay dito sa cross. Pero deeper than that, meron pang deeper reason kung bakit hindi na physical ang sacrifice ni Jesus Christ. Mga kapatid. Just imagine, lahat na physical death, physical pain, crown of thorns, imagine. May spike, may mga tinik. Nilagay. At sabi ng Bible, he has no form to be desired. Halos wala na siyang, hindi na maaniya, makilala, mga kapatid. Ikaw na ilansa, ikaw pa magdala sa krus mo. Ang lalagyan sa iyo ng cross, ikaw pa magpasan. Pagdating doon, ikaw pa lang ilansa. Eh, sinabi ng Bible, halos din na makaya ni Jesus Christ nung natumba siya. May somebody tumulong sa kanya para patuloy bitbitin ang cross. Tapos hindi patagat, bundok mo, Mount Calvary. Bukit, bundok, paakyat. Kaya yung sumang kapatid na Via Dolorosa, naintindihan mo? Road to Calvary. suffering. Kaya kung tunay kang ligtas, kapatid, sana ma-realize mo ano ang sacrifice ni gawa ni Jesus Christ para maligtas ka. Sana hindi ka pa isi-isi. Hindi po joke ang pagligtas ni Kristo ngayon. Hindi joke ang pagligtas ni Kristo, mapunta ka lang ng langit. Right. Kaya sana ang paglingkod mo sa Kanya, hindi ka rin mag-joke-joke. Seryosuhin mo. Kung pwede ka magpakamatay para sa Savior mo, gawin mo. Huwag kang mahiya, huwag kang matakot. Huwag kang wala kang pakialam kung sabihin ng iba. Importante mag-praise ng Panginoon. Iyon dapat ang concern natin.
Stephen willing mamatay para sa kanyang Savior. Kakalungkot sa atin, kunti lang negative na istorya sa atin. Amen. Kumbinsido si Pilate walang kasalanan si Jesus Christ. Pero ang kasalanan niya ba, di siya nag-desisyon ng tama. I believe, mga kapatid, I doubt kung nasa langit si Pilate. I doubt. Hindi man clear, but I doubt. Kasi ba, pwede niya i-save si Jesus Christ. May authority siya, pero may pleasure siya. Mas gusto niya man kay politician siya. Siyempre, ang pagiging politician, lalabas talaga yan. Mas piliin niya ang crowd compare kay Jesus Christ. Kung Jesus Christ para sa kanya. Even though alam niya na walang kasalanan si Jesus Christ. Blameless si Jesus Christ. And yet, hindi niya pinaglaban. Mga kapatid, ngayong hapon po, sana piliin natin. Kung basahin mo parang idurog ang puso ko. No? Yung message ni Pastor Aswin ngayong hapon, intindihin mo na pala. Bigat mo na naman. Parang ikras ang puso mo. Ang ating Panginoon sa lahat na ginawa. Pero walang tao nag-defend sa kanya. To the last moment sa kanyang life, even ang kanyang disciple. Pero mang isa, nagsunod-sunod lang. Malayo pa. Na sila sana ang number one mag-support kay Jesus Christ. But what we are doing, we are doing during sa crucial moment ng ating Panginoon. Yung hapon mga kapatid, i-check natin ating sarili. Defender ka ba ni Jesus Christ kung baka Barabbas? Right. Amen. Sinabi mo, Jesus Christ, Pastor. But where's the proof? Dahil na mong sabi, but where's the proof? Nag-defend mo ating Panginoon. Crucify him. Crucify him. But Barabbas, ano siya ba? A robber. Robber. The thief coming not but to steal, to kill, and to destroy. Right. But I come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Not just life that Christ gave to us, but He said more abundantly. Contrary to Satan, he is a thief, he is a robber, he is a destroyer, a stealer. But I come to give life. Satan is taking. Kuha siya. But Jesus is a giver. But I come to give life for the abundant. I challenge you tonight, brethren in the Lord, please support mission. This is the heart of Christ. This is the ultimate purpose. Walang pinakamalapit sa puso ng ating Panginoon. Walang ibang bagay kalugod-lugod sa Panginoon, kundi yung tao na makatanggap ng kaligtasan. Makakilala sa Kanya. Every single soul, mga kapatid na saved, there will be rejoicing in heaven. But God is not willing that any should perish, but that all, amen? Not some, not just few, but that all, amen, should come to repentance. That's God's ultimate desire, mga kapatid, na sana lahat ng tao ay makasumpong po ng kaligtasan. At wala tayong ibang gamitin, kapatid, ikaw at ako. Kaya mag-soul-winning tayo. Amen? Members, I challenge you, involved ka sa soul-winning. Involved sa visitation. Involved sa hata gospel tracts. Ang daming gospel tracts, ang daming tao. Parami ng tao sa Marbel. Parami ng tao din papuntang impyerno. Pero tanong, anong ginagawa mo?
Mag-contribute ka ba para mamarningan ang mga tao? Amen. Dapat when it comes to mission, one mind tayo. Hindi tayo magsabi-sabi, kayo lang yan, inyo lang yan. Dapat pagdating sa mission, Pastor, sold out ako dyan. Amen, Pastor. Kay mission emphasis naman. Praise God, Pastor. Makatulong naman tayo sa ating mga missionary. Amen. Hindi kay Ari, sabon naman. Nagigad, sabon. Subok, sabon naman. May noodles naman ang Paniman Ferdi. May cantos pa. May galing kami sudan. Galaswa lang galing kami. Kasalaman na kay Laswa. Hindi cantos. Hindi naman mapatay namin mga hindi kaon cantos. Pastor. Kung sila yung pastor, patay na rin yung mga missionary. Patay mga pastor. Eh, talagang sa mga ni. Pinatagaan natin ang Diyos, mas kayer mga ni. Inang kanggos na, pang emergency lang na. Hindi na agnaw-agnaw sila. Amen? Dapat din sa hindi ka. One mind kita o. Amen, Pastor, blessing. Sa ginagmay mga Pastor, notice, toothpaste, sugar. Wow! Maka-contribute ako, maka-take part ako. Hindi ka ba ma-happy? Kung nakahatag ka siya mo sa asawa sa pastor, di mo alam, wala na pala silang kape, di mo alam, wala na pala silang sugar, pero hindi bigay mo sa misyon. Amen. Wow! Bigit ka ba? Puman ka rin ba? Ating dito man sa mga mentor sa Liberty Band. Wow. Atong git sila, i-prepare git kam. At i-bless pa sila. O i-bless ni Lord ang ukit ilongga. I-bless ni Lord ang mga karinta, ang mga business. Ang kinda ni Brother Edwin, i-bless ni Ginoo. Right. Amen. Para magkapadayon pa sila muli sa atong Ginoo. Atong nabalo sa ilang pagpangamuyo namin. Doon sinawa kung mag-hatag ka, bago sila pangamuyo ng mga tao. Right. Tama. Kaya pangamuyo, sobra-sobra sa kwarto. One mind! Hindi ka na sariling mundo ka na. Kasi hindi ka luwas. Kaya nga isip mo negative pirmi. Tigado. Dapat tigado ka, pinalok ka. Dapat tigado ka, may baba mo pirmi tigado. Pero kung hindi mo pagkapayon, Lord, salamat, Ginoo. Hindi ka pigado, Lord. Dato ka, Lord. Hindi ka ka, Lord. Kaya mo ganyan kung giluwas. Diriyan pa yan. Ito sige ka naman, pigado. Kulang ka pagtubo sila. Right. Daw gina-underestimate ang Ginoo daw. Tumoy ka sa aling. One mind. One message. Hindi dua. Hindi tatlo. Hindi kunanado. Isa lang ang message. The saving power of the Lord Jesus Christ. Right. Amen. Anong mapalawas? Hindi ang imong gihimo. Ang gihimo ni Kristo. Iska na himo mo nila pagkamunin sa pagkalawasan. Salvation is about what Christ has done for you. It's not about what you're doing to do for Him. What message? Praise the Lord. Amen. 1 Timothy chapter 1 verse 15, ano sabi? It is worthy of all acceptation That Christ came to that what? Christ came into the world save to sinners, save sinners, of whom whom I am chief. chief. I am the chief. Worthy of all acceptation. Mga kapatid, that Christ came into the world to save sinners. Wow.
That is one mission in Jesus Christ. One mission na tanan makakilala mga utod sa kaluwasan. O naunta lang basta. Members, unahan niyo sa paranyo, mga members sa inyong family. Di mo dali, may palasas. Di mo malang itong misis si Pastor Asmin, lugaan mo lang kami. Pero basta na to. Basta na, mga kabiyan. I-challenge yung members, kung ikaw, member, wala pa nag-support sa mission, start. Start, give for mission. There's blessing in mission. There is nothing more important and greater works than mission. Mga kapatid, di mo ma-experience ang goodness ni Lord hanggang di ka ma-support ng mission. Proven and tested, there is blessing. At tingnan dito mga tao na support ng mission, mga mission lover, i-bless ng Panginoon. Oo, mga kapatid. I can testify to that. Kaya di natin pwedeng i-stop mission. Di pwedeng i-stop, hindi natin mapwedeng kapatid. At ikaw, nagbibigay ng mission, please increase mo ang giving mo. Kung 200 ang monthly mo, ay naggawin mo 400. Ang 400, magkisisi ka, mo tanong ng mabitbit mo. Ikubag. I-try kisisi 400, siguro may dapat kisisi 400 lang ang dala. Dito ka dala sa palengke. Tama? Yeah. Pero huwag ako, mabuti ka 400 sa mission. Magkaon ka 400, gawin ka mo, tatlo ka mo, ako mabusok ka mo. Tama ba? Yeah. Increase na itong mission, i-increase ang barak nun. Ga-increase amin sa mga pastor. Kaya kung istindi lang natin, support natin sa mission, wala mga kapatid, kulang. Paano kung mag-asawa na yan? Di ba? Magkaanak 5. Ay, tapos. Men. Hindi mo pagbasulong pa sa kasal kung tricycle driver na. Amen? Hindi mo tulang support. Ano nga, pangangawag niya pamilya niya. May ganit ang gano'n, hindi ulit tawag pa. Ano kung mag-asawa na, pamahianta dito. Di ba mahuwi anta? Ano klase mga pastor ko ni Berti, gapang bulmil mo ni Diri, utkot man kamay ni anong tawag sila? Alsada? Anong tawag sila? Packers. Kapak. Packers? Oo. Ano utkot dito na mga ilaga ba? Bantiro. Dito, lapit na magmahinig sa niya dito. Gamay, ningi ko. Kabuli Mas ko. magkita na dito, magmahinig yun naman pastor na. Tapos na. O, di ba? Una, ang mga importante ang mission offering. Kag may rikong kita mga kapatid, huwag kayong mag-ano. Kaya never, kahit magutuman kami ni Mong Vic, praise the Lord, wala pa man, but never namin yan galawin ang mission. And never was a time galaw namin ang mission para sa sarili namin. Ang mga mission offering, Brad, ilagyan natin sa mga speaker. Minsan, kung kulang ating pagkain ito, pagkainin natin, kinukuha natin sa mission. Minsan, kami na lang personal. Diyan pumupunta. Aside sa foreign missionaries natin. Never namin ginagamit sa ibang para missionary. Mission offering is for mission purposes. Amen. Increase natin ating giving. Bakit na may mission offering? Mga kapatid, para marami pa tayong cater ng missionary. They are blessing, amen? Blessing for our missionary. Every head bowed, every eye closed, Father God in heaven, thank you for tonight. Thank you, Lord, sa